Kumusta mga amigo? Luka Magic nagparamdam na. At injury updates tayo mga amigo sa Lakers player para sa game bukas versus Clippers. Pinaunahan ni LeBron James ang Lakers sa kanilang ika-4 na sunod-sunod na panalo nang ilista nila ang panalo versus Minnesota Timberwolves sa score na 111-102. Si LeBron ay nakapagtala ng 33 points, 17 rebounds, 4 3-pointers on 52.4% shooting from the field. Si Austin Reeves ay gumawa din ng 23 points, 6 rebounds at 5 assists on 50% shooting from the field. At si Luka Doncic mga amigo ay nag-ambag naman ng 21 points, 13 rebounds, 5 assists on 30% shooting from the field at 1 out of 9 from 3-point area. So far, not a good shooting night para dito kay Luka Doncic. Ganon pa man, lagi siyang nakakahanap ng paraan para mag-contribute. Sa first quarter, dito talaga ang Lakers nakapagpunla ng panalo dahil sa kanilang depensa at malupit na shooting. Sinimula ni Austin Reeves ng isang logo shot, samahan pa yan ng isang long bomb pass ni Luka Doncic kay LeBron James for easy layup, kung saan gumawa din si Luka ng 11 points at 10 points naman kay LeBron. Subalit sa second quarter at third quarter ay bokya si Luka Doncic, walang naipasok mga amigo maliban sa free throw. Pero no problem dahil si LeBron at Austin Reeves naman ang kumamada. Pagdating sa fourth quarter, si LeBron naman ang maalat ang shooting, pati na si Austin Reeves. Ngunit sa free throw naman sila na miesta, habang si Luka Doncic naman ay naibuslo ang kanyang dalawang shot, kasama na ang impossible high arcing fadeaway shot na ito sa 3-point territory na halos hindi makapaniwala ang kanyang ama at mga fans. Sa fourth quarter lamang, nagkaroon sila ng 16 out of 23 free throw, habang 7 out of 10 naman ang Timberwolves. Kaya medyo malayo talaga yan mga amigo. Sa free throw halos sila sumandal dahil this game nakagawa sila ng 32 out of 46 free throw. Lamang ng isa sa field goal at 3-pointer ang Timberwolves, pero lamang naman ang Lakers sa rebounding, lalo na sa offensive rebound na may 16. Malaki ang problema ng Timberwolves nang mabigyan ng pangalawang technical foul itong si Anthony Edwards sa play na ito dito sa third quarter, kaya naman na-eject siya. Sa frustration, ibinato niya pa ang bola sa stand. Ayon kay Coach Chris Flynn, kailangan daw ni Edwards na ayusin ang sarili nito dahil minsan ay napakarami nitong ginagawa na hindi mapigilan ang emosyon. Kaya naman ang iba daw na tawag ay talagang deserve ni Ant-Man. Pinag-usapan na daw nila ito kay Anthony Edwards. Samantala, hindi naman magandang balita kay Rui Hachimura dahil sa simpleng play na ito ay nagkaroon siya ng left knee strain sa third quarter at hindi na nakabalik sa laro. Ayon kay Coach J.J. Redick, ayaw niya mag-speculate kung gaano ito kalala at umaasa siya na hindi ito seryoso. Maghihintay daw sila ng 24 hours para sa karagdagang impormasyon patungkol sa injury ni Rui. Kaya medyo malabo na makita natin si Rui na maglaro bukas versus Clippers. Si LeBron naman ay pwedeng hindi rin maglaro dahil sa load management, knowing na back-to-back game ito. Isa pa, napasama pa ang kanyang bagsak kanina na talagang bagsakan lahat ng upuan. Ayon sa report, hindi naman problema ang hamstring ni LeBron, pero malaman daw kung makapaglaro siya bukas after niyang magising. Si Luka Doncic naman at Jared Vanderbilt ay hindi pa nakakapaglaro ng back-to-back game dahil sa kanilang injury, at si Jackson Hayes naman na nagkaroon ng pasa sa kanyang hip ay sinabing okay lang daw siya at i-expect na maglalaro bukas versus Clippers. Pero si LeBron, Luka, Vando at Rui ay wag na tayong umasa na makakapaglaro sila bukas. Kung baga, game time decision mga amigo.